Yan, siguro naman po mga kababayan, karamihan po sa inyo, alam na po yung nangyari kay Mima Alicia. Ano po, na kung saan mga kababayan, nasawi po sa pamamaril. Kumbaga, walang awa mga kababayan na itinumba. Ito pong si Mima Alicia. At ngayon, nakakita tayo ng balita about po dyan. Medyo inano ko na lang mga kababayan, inedit ko na lang ng konti, tinanggal ko na lang yung mga masiselan na part. Kasi mukha po atang hindi na i-upload dito ng News 5. So eto, i-play po natin. Ay, wait lang. Kasi dito nyo makikita talaga mga kababayan kung gaano kabastos ito pong mga DD shit vlogger na ito. Ano po, so eto, i-play po natin. On the spot ang isang political vlogger matapos pagbabarilin habang papasok ng bahay sa Caloocan. Sugatan naman ang kanyang kalibin na duguan pa ng madatnan ng mga otoridad. Kumbaga, nangyari dito mga kababayan, talagang inabangan na. Ano po, inabangan na talaga itong si Mima Alicia at saka yung kanyang kinakasama mga kababayan. And then doon na po inupakan nitong rider and tandem. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. Mula sa Caloocan, nasa front tayo ng balitang yan. Si News 5 Mr. Exclusive, Gary De Leon. Gary, ano pa ang mga nakalap mong impormasyon sa kasong ito? Cheryl, patay ang political vlogger na si Mima Alicia at critical naman sa tama ng bala ang live-in partner nito matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa harap ng kanilang bahay sa Caloocan. Nakaandusay sa kalsada at wala ng buhay ang babaeng ito nang madatnan ng mga otoridad sa barangay 171, Caloocan City. Pinagbabaril umano ng riding in tandem ang babae na kinilalang si Mima Alicia, isang political vlogger. Agaw buhay naman ang kalibin niyang si alias Nelboy na tinamaan din ng bala. Nakausap pa siya ng mga barangay tanod habang dinadala sa ospital. Hazard po kayo. Para maubusan ako ng hininga. Sige lang. Tsaka mga kababayan, mukhang yung ginamit tata na armas dito, caliber 45, kasi kung matitingnan ninyo yung butas nung tinamaan nung ibang mga ligaw na bala, talagang mga kababayan, ang lalaki ng butas. Parang ang caliber 45 yung ginamit dito. Anyway, tuloy pa natin. Laban lang, laban. Base sa investigasyon, pasado alas 3 ng madaling araw kanina nang magparada ng kotse sa harap ng bahay nila si Alicia. Bumaba si Nelboy para buksan ang gate. Doon na biglang sumulpot ang riding in tandem at malapit ang binaril si Alicia na nasa driver's seat. Habang nakaparada ang sasakyan ni Mima Alicia sa lugar na ito para magparada ng sasakyan ng kanyang live-in partner, dinaanan sila ng riding in tandem at pinagbabaril. Sinubukan pa ni Alicia na tumakas at tumakbo pero muli itong binaril ng riding in tandem. Dead on the spot si Mima Alicia matapos tamaan ng bala sa ulo at katawan. Inabutan ng mga residente si Nelboy na nakaupo sa harap ng gate ng bahay. Duguan sa tama ng bala at humihingi ng saklolo. Tingnan nyo mga kababayan kung gaano kalalaki yung tinamaan ng ligaw na bala dito. Kasi talaga mga kababayan, ang nangyari dito, pinaputukan talaga ng madami. Kasi may mga ligaw na balang katulad po nito. Talagang sinurbol na itumba talaga mga kababayan itong si Mima Alicia. So ngayon, ito para sa akin since wala pa namang inilalabas na pangalan ng mga suspect, wala pang inilalabas mga kababayan yung ating mga kapulisan, kung sino talaga nasa sa likod nito, wala pa tayong pwedeng pagbintangan mga kababayan. Kaya nga doon sa mga kababayan Pilipino po natin, ang pakiusap lang po natin, sana mga kababayan, hintayin natin yung ilalabas na resulta ng investigasyon ng ating mga kapulisan. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. Habang itinatakbo si Nelboy sa ospital, tinanong rin ito ng mga tanod ng barangay kung may banta sa kanilang buhay. Kilala mo ba yung suspect, Nel? Hindi po. Pero ano yun, sa negosyo? Hindi ko po alam. Sundan kayo dito. Nandyan po sila nakaabang Ayon diba, nakaabang? sa may-ari ng inuupahan nilang bahay, bagong lipat lamang daw sa Caloocan sina Alicia at live-in partner nito na si Nelboy. Mga 1.5 months po, sir. Sila? Ano Opo. pakilala sa inyo, sir? Nagbayan sila ng motor, sir. Kasi yung lalaki, sir, ang kausap ko dyan. Yung negosyo nung lalaki mga kababayan, buy and sell ng motor.
Wala raw nakakakilala sa dalawa at sa pagiging political vlogger ni Alicia. Madalas mag-post si Alicia ng content na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Bumuhos ang pakikiramay mula sa mga kapwa pro-BBM page at vloggers. Ilang oras matapos ang pamamaril, dumating ang dalawang lalaki at pilit pinabubuksan ang bahay ng mga biktima. Nagpakilala silang kamag-anak ng mga biktima at kukuha raw ng gamit ni Nelboy at pera na Dapat maimbestigahan din tong mga to kung ano ba ang ugnayan nila doon sa biktima kasi pilit daw pinabubuksan yung gamit para makakuha ng gamit at pera, mga kababayan, ni Nelboy. gagamitin sa ospital ng biktima. Galing po kami ng presinto, nagpirma-pirma po siya doon, binigay po yung cellphone and susi sa kanya. Dahil po, yun nga po, pinaliwanag po yung sitwasyon. Galing na kayo ng istasyon? Yes po. Okay. Nag-waiver po doon, tsaka mamaya babalik po siya para ibalik din po yung cellphone. Hindi muna pumayag ang may-ari ng bahay. Humingi Tama po yun. ako muna ng clearance sa police, sir, kasi baka under investigation pa po yung bahay. So, para po ma-preserve muna yung crime scene, sir. Kabilang nga sa iniimbestigahan, Cheryl, ngayon ng mga pulis kung may kinalaman sa krimen ang negosyo na mag-live-in sa buy and sell ng motorsiklo. Inaalam din kung may kinalaman ang pagpatay kay Mima Alicia sa pagiging political vlogger nito. Cheryl. Maraming salamat, Gary De Leon. O ayan, mga kababayan, nakita nyo naman po yung nangyari, yung mga didisit na nagsasabi ng hindi daw totoo, gawa-gawa daw po ito. Wala pong katotohanan yan, mga kababayan. Kasi maliwanag naman po na ipinakita talaga sa balita. Yung mga tinakpang ko ng larawan dito, mga kababayan, medyo ano nga lang talaga yon. Ano po, talagang medyo ibang ano na. Parang hindi na karapat-dapat na ipakita pa, mga kababayan, ika nga. So ngayon, para sa akin, since wala pa naman pong inilalabas na pinal na resulta ang ating mga pulisya, mga kababayan, at ang NBI patungkol po sa investigasyon na isinagawa po nila, wala po tayong pwedeng pagbintangan sa ngayon, mga kababayan. Pero kung ito man po ay lalabas na may kinalaman sa politika, biruin nyo, dalawang vlogger na, padalawang vlogger na to, mga kababayan. Una, si Amigo ng Bayan. Pangalawa, ito pong si Mima Alicia. So ganito na po ba kainit ang politika dito po sa ating bansa kung lalabas na ito po ay may kinalaman, mga kababayan, sa issue po ng politika. Mukha po atang iniisa-isa na yung mga vlogger na sumusuporta sa gobyerno ni PBBM kung lalabas, mga kababayan, na ito po ay may kinalaman sa politika. Kasi, mga kababayan, ito yung hindi ko maintindihan dun sa mga DD-shit. Tandaan nyo ba, mga kababayan, nung may mga kaalyado po silang binabawian ng buhay, hindi po natin ginagawa sa kanila yung tinatawanan, inaalipusta at binabash pa, mga kababayan, yung mga kaalyado nila na binabawian ng buhay. Kasi nga, mga kababayan, kung tutuusin, hindi po dapat pinagtatawanan na may isang taong binabawian ng buhay. Hindi din dapat pinagtatawanan, mga kababayan, kung may isang taong itinutumba. At mas lalong hindi dapat po binabastos, mga kababayan, yung taong namayapa na. Di po ba? Katulad nito, mga kababayan, tingnan nyo itong, ito kaibigan ko to dati buhat nung naging miyembro ng Banata lumaki ang ulo. Tingnan nyo kung anong pinagsasasabi dito. Hoy, magbablog istorbo. Ayan, istorbo yan guys, ganyan, Oh. So, ano lang ako, nanghihinayang lang ako dun sa pinaretoking pinaretoking ilong, pilik mata, tapos pinaretoking na panga. Hindi man lang napakinabangan ng ilang taon. Ano? Sa tingin mo ba, sino yun? Lumaki ang ulo masyado, mga kababayan. Sayang. Ang laki-laki ng ginastos tapos ilang buwan lang napakinabangan. Oo, dahil dahil na tegi. Oo nga, so sayang yung pinaretoke, no? Ilang buwan lang siyang pinalasap na maging maganda. Totoo siya. Ba siya? Hindi ko alam ano lang, feeling niya, maganda siya. Si Lovely ba yan? Si Lovely. Oh, so Ganyan kawalang modo si Jay Guevara.
Sabagay mga kababayan, kung hindi ka nga naman nakapag-aral, talagang hindi mo alam yung salitang respeto mga kababayan sa taong namayapa na eh. Ganun talaga mga kababayan pagka walang modo. Di ba sinasabi nila, taga-media sila? Di ba sinasabi nila professionalism sila mga kababayan? Professional sila? O nasan yung pagka-professional nila? Ano po mga kababayan? Dahil kung sa kanila nangyari yan, hindi ganyan yung sasabihin natin. Hindi ganyan yung sasabihin ng mga pro-government vlogger. Hindi ko nga alam kung bakit natutuwa sila na may taong binabawian ng buhay. Kala ko ba, ang pinagmamalaki ninyo at ang pinapahalagahan ninyo ay yung buhay ng tao. Ipiniplay nyo pa yung sinasabi ni Duterte na babulaklak na salita, pero utak kriminal naman kayo. Diba mga kababayan? Kita nyo, saglip na ako, sa totoo lang, kung sa kanila nangyari yan, hindi ganyan yung sasabihin ko. Kasi bilang isang vlogger mga kababayan, masakit sa akin na makakita ng kapwa ko vlogger na binabuwian ng buhay dahil sa larangan na aming tinatahak mga kababayan. Itong mga ito, tuwan-tuwa pa eh. Kaya nga sa totoo lang po, condolence po sa pamilya ng mga naiwan ni Mima Alicia at sana patawarin ng Diyos itong mga taong katulad po nito. You know, mga baba, vlogger. yung British, ano ba yan? British style. So yun, shoutout sa mga Shoutout. Ano shoutout? shoutout sa inyong lahat. At sa susunod, huwag kayong magpapaano ha. Ging. Huwag kayong magpaparitoke ng ilong, pilikmata, tapos hindi nyo rin naman mapapakinabangan. Sayang. Ayop si Chu. Pengi na kayo mo, pengi. Uy, pengi naman. Di ba mga kababayan? Alam nyo kung tutusin ito sa akin mga kababayan, siguro yung iba, ewan ko kung maintindihan niyo ako or kung magagalit yung iba, pero mas bilib pa ako mga kababayan sa sinabi ni Harry Roque. Kritiko ko ni Harry Roque, pero pagdating kasi sa ganitong usapin mga kababayan, talagang sinasang-ayunan ko yung sinasabi ni Harry Roque dito. Kasi ito, pagpapakita to ng isang pagka-Pilipino mga kababayan eh. Sa totoo lang, ako kritiko ko ni Harry Roque, binabash ko si Harry Roque. Pero maganda yung sinabi niya dito mga kababayan. Ito, play natin. Oo, para sa akin may pananagutan siya mga kababayan. Para sa akin dapat siyang managot sa mga kasalanan na kinasangkutan niya. Pero sa usaping ito mga kababayan, tama po yung sinasabi niya dito. Ito, play natin. Anyway, ang nais ko pong pag-usapan ngayon, may napatay daw pong BBM vlogger. Sa totoo lang po, hindi ko alam kung sino yan. Bagamat may nagsabi sa akin, grabe raw yan na makawakwak sa akin. May God bless her soul, pero hindi ko po kilala kung sino siya. Ni minsan, hindi ko po napakinggan yan sa kanyang mga vlogs. No? Ang masasabi ko lang bilang matagal nang naninindigan sa karapatan ng malayang pananalita, pag pinatay po natin ang mga mamamahayag, ang mga vloggers, pinapatay po natin ang demokrasya. Alam ko, sabi ng mga tao na napakatindi daw ng kritisismo nitong napatay na BBM vlogger laban sa akin. Pero ako po, hindi ko po tinatanggal ang mga kritisismo sa mga comment section. Kasi unang-una, yan po ang dahilan kung bakit umaabot ako ng 400 million views a month. No? Habang winawakwakan ako ng mga bayaran, ng mga trolls, lalong tumitindi po ang engagement ko at mas maraming nanonood sa akin. No? Kaya sa akin, okay lang po yan. At pangalawa, naniniwala naman po ako na kahit anong katindi ang pagbabato nila sa akin, ang tao naman may sapat na pag-iisip para malaman kung anong katotohanan at kasinungalingan. Wika nga po ng isang American Justice, no, ang tunay na batayan sa katotohanan ay yung kapangyarihan ng isang ideya na matanggap sa malayang merkado ng ideya. So aking panawagan kay BBM po yan, kay DDS, kinakailangan lahat ng mga pinapatay na mamamahayag at mga vlogger, at pareho lang naman po sila ngayon. Wala na pong distinction ngayon sa mga journalists at vloggers, at least sa mata ng UNESCO. No? Kapag ikaw po ay regular na nagbibigay ng impormasyon sa taong bayan, at meron kang kita at may mga kita naman yan sa mga monetization, no? Ikaw po ay journalist. So, hindi na po talaga striktong distinction. Ang importante, yung pagpaparating na impormasyon on a regular basis sa mga nakikinig, yan po ang batayan ngayon. No? So, kapag pinatay mo isang mamahayag o isang vlogger, talagang inuupakan mo ang demokrasya. Diba mga kababayan? Alam nyo sa akin,
kung tatanungin nyo, dapat managot siya sa kanyang mga kasalanan, mga kababayan. Pero sa usaping ito, pabor po doon sa sinabi niya na dapat po hindi talaga itinutumba yung mga mamamahayag, yung mga vlogger, yung mga taga-media. Dapat hindi po talaga itinutumba yan. Bakit, mga kababayan? Parang pinatay mo na ang demokrasya. Parang pinatay mo na rin yung malayang pamamahayag. Di po ba, mga kababayan? Kaya nga kung lalabas na yung nangyari kay Mima Alicia ay pumapatungkol sa politika, mukhang hindi na po ata tama yan. Na kapag kinikriticize yung isang tao, magbabayad ng mga hitman tapos itutumba. Demokrasya, importante yung malayang merkado ng idea. Kaya pabor o antay sa iyo, tinatanggap ko lahat po yan. Kaya ako wala akong problema. Kahit ano pang mga titinding kasasamang mga bagay ang binabato sa akin sa comment section, ni hindi ko po yan binubura. Dahil una-una, sabi ko nga, lalong nag-i-increase yung aking reach. At pangalawa, alam naman ng taong bayan kung anong dapat paniwalaan, anong hindi. So kami po ay nakikiramay dito sa napatay na BBM vlogger. At ganyan din tayo. Ganyan din tayo sa kanila, mga kababayan. Pag may kaalyado sila na binawian ng buhay, ganyan din sinasabi natin kasi hindi naman talaga dapat ikatuwa na may isang tao, mga kababayan, na binawian ng buhay. Hindi dapat ikasaya yan. Kasi sa totoo lang, iisa lamang po yung buhay ng tao. Ngayon, mga kababayan, nakakapagtaka nga lang dito, mukhang masaya pa yung mga DD-shit, mga kababayan, na may isang tao na binabawian ng buhay dahil sa marahas na pamamaraan. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Sana ang Estado ay talagang mag-imbestiga, no? Alam niyo ba ho, yung extralegal killings, ang talagang definition ng extralegal killings, hindi po patayan ng mga drug pushers at drug addicts. Ang talagang definition po ng United Nations ay patayan ng mamamahayag at mga aktivista. Kaya nga nung panahon pa ni GMA, aktibo na tayo na nagsasabi na dapat titisin mga pumapatay ng mamamahayag dahil kapag ikaw ay pumatay ng mamamahayag o ng vlogger, hindi lang po yan murder, yan din po ay dagok sa demokrasya. Dahil importante ang malayang merkado ng ideya sa ating demokrasya. So sana po magkaroon ng puspusang investigasyon kung sino nasa likod nito at maparusahan. Dahil ang obligasyon naman talaga ng Estado kapag may napatay na vlogger o mamamahayag, bigyan ng mabilisang remedyo ang biktima. Kasama na po dyan yung pagpaparusa kung sino man ang pumatay. Tama. So sa mga ka-DDS, hindi po tama na palibasa, hindi natin kahanay, hindi na natin hihinga ng katarungan ng pagkamatay. Lahat po tayo ay tao na hinilang sa imahe ng Panginoon at lahat tayo merong karapatang mabuhay kahit ano pa ang ating mga paniniwala. Isa pa pong balita nagsalita na po yung biktima ni Karim Khan. Si Karim Khan po. So ito, ibang usapin na yan, mga kababayan. So maliwanag naman po yung sinabi dito ni Harry Roque, dapat mapapanagot kung sino yung nasa likod ng pagtumba. Dito po, mga kababayan, kay Mima Alicia. Ganon din naman tayo. Kapag kami nangyayari sa kanila, yung mga kasamahan nating pro-government vlogger, hindi naman po ikinatutuwa talaga. Kasi talaga, mga kababayan, na hindi dapat ikatuwa yung mga bagay na yan. Dapat talaga, yung sinasabi ng ibang tao sa glip na pagtawanan ninyo, dapat magkaroon ng hustisya at katarungan. Dapat mapapanagot kung sino yung nasa sa likod, mga kababayan, ng pagpaslang dito po kay Mima Alicia. Doon po sa pamilya, muli, kami po ay nakikiramay. Ano po talagang lahat naman tayo, hindi natin lubos akalain na mangyayari talaga yung mga bagay na yan. Pero kung lalabas siya na may kinalaman talaga sa politika, mga kababayan, hindi po talaga tama yan. At dapat po umaksyon ang ating gobyerno, syempre ang Estado. Ano po, lalo na, mga kababayan, kita naman po natin kung gaano kabilis yung ginawang aksyon ng ating mga kapulisan sa pangunguna ni PNP Chief General Nartates at yung NBI, mga kababayan, sa pangunguna ni NBI Director Melvin Matibag. Kaya nga po, salamat sa ating mga tagapagpatupad ng batas, mga kababayan, dahil sa mabilis na aksyon nila dito po sa usapin ng pagtumba, mga kababayan, dito po kay Mima Alicia. Ano po, so ngayon, mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dito.